Are you ready to fulfill your mission? Amen. Now, sa huling bahagi ng aking ibabahagi po sa inyo, mga kapatid, ang pamagat ng mensahe na iniwanan ko naman ngayon sa inyo sa last part ng ating series na Let's Move Out, yung rewards of fulfilling the Great Commission. Pag sinabi po natin Great Commission, ito yung dakilang tagubilin o dakilang utos ng Lord. Siguro ay kayo po, ay naiba sa inyo, naabutan nyo yung lola, yung lolo. Yan. Yung mga yan, bago umalis, yan ay nagbibigay ng bili. Mga apo, kayo magmamahalan ha. Papagawa ninyo ang ating kusina. Yan mga namamaalam na. Gusto ko pagka ako'y namayapa na, ang tugtog yung tsa-tsa ha, ang inyong papatugtugin habang ano. Alam niyo po sa amin yung may mga yung bilin, yung nagbibilin, yung mga malapit ng umalis dito sa mundo, may bilin sila. Talagang sinusunod talaga nila yun ang bilin eh. Oh. Ngayon, ang Panginoong Hesus po, ganyan din may habilin, may huling bilin, habilin sa atin bago siya umakyat sa langit. Alam niyo, sa dinami-daming sinabi ng mga lolo-lola, mga magulang natin bago sila namayapa, yung pinakahuli, kayo'y magmamahalan na, huwag kayong mag-aaway-away, kayong magtutulungan. Yun ang siyang talagang binibigyan ng importansya kasi yun ay napakahalaga. Ang Panginoong Yesus, bago siya umakyat sa langit, ay meron siyang tagubilin. Ang tawag diyan, Great Commission. Ano po ba ang Great Commission? Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And teach this new disciple to obey what I have commanded you to do. And lo, I will be with you always until the end of this age. In short, make disciple. Yun lang. Paigsiin na natin para sobra kasing haba eh. And two words, make disciple. Yan ang binibilin sa atin ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, ang sabi po ng Mark chapter 10, verse 28 hanggang 31, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo. Kausapin mo ngayon yung katabi, sabihin mo, tandaan mo. Ibig sabihin ng tandaan mo, huwag mo kakalimutan. Don't forget. Ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Sabihin natin 100-fold. Now, in this time. Mga ano daw? Ibig sabihin, hindi lang isa. Mga bahay, mga kapatid. Alam mo, dalawa lang kasi kami magkapatid eh. Pero dami ko ng kapatid ngayon. Mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Sino dito ang gusto nung magkaroon ng mga lupain? Ngunit, may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. 31. Ngunit, maraming nauuna na nahuhuli at marami din namang nahuhuli na mauna. May the Lord bless His word this morning. Bago nagkaroon ng ganyang word si Jesus, nag-utter ng ganyang word, may lumapit kasi kay Jesus na isang binata na siya po'y sobrang yaman niya. At nagtanong siya kay Jesus kasi na ano daw ang dapat niyang gawin para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan sa langit.
So, sabi naman ng Panginoong Jesus, sundin mo yung utos, yung 10 Commandments. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, ibigin mo ang Diyos, igalang mo yung mga magulang. Sabi nung binata, nung mayaman, ay nako, bata pa ako, ginagawa ko na yan. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. So, ibig sabihin, itong binatang iyon, siya po ay religious. Pero hindi pala yung pagiging religyoso ng isang tao ang makapupuno sa emptiness ng buhay niya. Mayaman po yung binata na lumapit kay Jesus, pero yung kayamanan niya ay hindi napunuan yung emptiness ng kanyang puso. Because no amount of material things can complete the emptiness of every people's heart. Hindi ho natin kayang punuan ng mga bagay na material na yun. Dahil yung vacuum sa puso ng tao, ayan ay ang nakadesign po diyan ay si Lord lamang ang dapat siyang uupo sa trono ng iyong puso. Tapos tiningnan siya ni Jesus sa pambagay ang kulang sa'yo. Sabi ng Lord sa kanya, yung lahat ng ari-arian mo, lahat ng mga bagay na yaman mo, i-gather mo yon, tapos ibenta mo yon, tapos pag ibinenta mo yan, itulong mo sa iyong kapwa, sa mga tao na nangailangan. Then right after that, come back and follow me. Pagkarinig noong lalaki, doon sa statement ni Jesus, ay bigla po siyang nalungkot at bigla siyang nag-about face at umalis. Then sabi ni Jesus, napakahirap talaga ng isang mayaman na mapapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa daw yung camel na pumasok sa butas ng karayom. Nakakita na ba kayo ng camel na pumasok sa butas ng karayom? Ibig sabihin, napakahirap talaga. Kaysa daw yung isang mayaman na pasakop sa paghahari ng Diyos. Ngayon, tsaka ngayon sinabi ni Peter, Lord, tingnan ninyo, iniwan namin ang lahat. Then, sumunod kami sa inyo. Ano naman para sa amin? Ano naman yung para sa amin? Now, ito po ang gusto kong maintindihan nating lahat. No? Before natin pag-usapan ang reward, pag-usapan muna natin yung sacrifice. Yung iba naman, sana ako yung maging bishop dito. Sana ako yung maging ganito dito. Sana ako yung maging ganun dito. Pero, nakikita natin yung mga success ng mga tao in the outside, pero hindi natin nakita yung sakripisyo nila. Yaman-yaman ni Henry C. Daming mall ni na Ramon. Gusto ko gayon din. Pero, nakita na lang natin yung tagumpay nila in the outside, pero hindi natin nakita yung kanilang mga sakripisyo. The greater the sacrifice, the greater the reward. Mas malaki ang iyong sakripisyo na ginawa, mas malaki ang magiging kapalit na ito. Tayo kasi, di ba ganito? Tayo mga Pilipino, mas gusto natin gumastos sa entertainment kaysa sa mga learnings and personality development. Meaning, meron nga akong gumagastos ng 17,000 para lamang makaupo sa concert sa harap ng BTS. Gagastos talaga sila, may nangungutang para makapanood ng basketball ng NBA at nandun sa front. Gagastos ng kamahal-mahal. Ang tawag doon, entertainment. Handa kang gumastos sa entertainment para lang ikaw sumaya pansamantala. Pero pagka personality development, learning, seminar, training, attend ka ng training, may bayad, 100. Wala bang libre? Mahal naman. Pwede mong libre na. Ha? Yung attend ka ng training, personality development, tatalino ka, uhusay ka. Pwedeng masave ang iyong millions. Pwedeng masave ang iyong properties kapag ka na-develop ang iyong mind at kalong ka ng ability and wisdom.
Maano ba namang bumili ka lamang ng book na ganyan, na kanipis, na halagang 150 sa bookstore. Pero pag binasa mo naman yung libro na yun, pag binasa mo, matututo kang mag-manage ng pera, matututo na paano i-manage at patakbuhin ng maayos ang iyong business, malalayo ka sa mga budol at mga scam na ganyan. Gumastos ka lang ng 150. Hindi maikukumpara doon sa maidudulot ng wisdom sa iyo. Pero sa totoo lang mga kapatid, ayaw nating magsakripisyo. Di po ba? Kaya ano po ang nangyayari? Hindi tayo nagkakaroon ng reward. Wala tayong reward. Now, dito sa binasa ko po sa inyo, mga kapatid, si Lord ay meron pong binanggit na reward doon sa mga taong gumagawa ng kanyang kalooban at sumusunod sa kanya. So, ano po ba yung mga sakripisyo? Diyan na makikita natin sa verse na yan. Yes, may reward, pero maintindihan muna natin yung sacrifice. The Lord will not reward those people who do not know how to sacrifice. Naalala ko yung foreigner, nag-crusade sa isang baryo sa Pilipinas. Dahil baryo ho yun. Hindi marunong mag-English ang mga tao, kaya naghanap po ng interpreter. Nag-crusade sa barangay. Ay, sa wakas, nakakita na mag-i-interpret. Di nangaral na ho yung evangelist na foreigner. Sabi Jesus was crucified between two robbers. In English niya, tinranslate sa Tagalog. Si Jesus ay pinako sa pagitan ng dalawang gulong. Sabi niya we need to sacrifice. Kailangan daw ho natin ng isang sakong bigas. Sakong rice ang tinanong. Ang narinig. And if we do not repent, at kapag daw hindi tayo nagpapintura uli, the wrath of God will come upon you. At ang daga ng Diyos ay pupunta sa inyo. Sabihin mo sa inyo katabi, we need to sacrifice that sack of rice. Kapag ikaw ay nag-sacrifice, merong sack of rice. Sabihin mo sa iyo katabi, pag ikaw ay nag-sacrifice, siguradong mayroong sack of rice. Amen! Ay, totoo yung sinasabi ko sa inyo. Alam nyo, sa amin, ginagawa kasi yung kalsada sa amin dyan sa may mayo. Taas ng kalsada, ang ganda. Ganito. Ito sa part po namin, hindi pa nasisimintuhan. Nako, lulusong ka sa tubig. Maghuhubad ka ng sapatos para ka lamang ikaw ay makatawid doon sa kabila. Ang tawag doon, sacrifice. High tide doon sa umaga, ngayon meron nagpa-dedicate ng tindahan. Sabi ko, ako'y baha pa daw makakapunta doon. Hindi ako'y naghubad na ng sakit naman ng lalakad ka doon sa batuhan. Wala nakapaa ka lamang, sacrifice. O di pagdating namin doon sa tindahan, pinag-pray namin ganyan. Pinalayas namin yung mga demonyo. Pagkatapos kami umuwi, di merong sack of rice. Pagkatapos ng sacrifice, ay di merong sack of rice. Now, ano pong ibig kong sabihin dito, mga kapatid? Parang nakakatawa, pero may kanya-kanya tayong ginawang sakripisyo sa buhay. Bakit po? Tingnan ninyo, ano nangyari doon sa mga disciples? Tingnan ninyo, Lord, iniwan namin ang lahat. Now, may iba't iba tayong sakripisyo na ginagawa sa ating pagsunod kay Lord. Tingnan ninyo, yung iba, ayaw, baka pag ako sumunod sa Panginoon, baka ako maghirap, mga mamumulubi ako. That is not the point. Hindi yon. Tingnan ninyo, si Abraham, meron din siyang isinacrifice, di ba? Pwedeng yung hinihiling ng Lord sa iyong katabi ay iba doon sa hinihiling doon sa nasa iyong kaliwa.
pwedeng doon sa nasa iyong katabi ang hinihiling sa kanya ng Lord. I-sacrifice mo yung iyong cellphone. Kung mas mahal na mahal mo yung iyong cellphone. Yung iba naman, i-sacrifice mo yung jowa. Magkaiba. Hindi parehas. Pato sa isa, hindi jowa ang hinihingi ng Lord kasi wala siyang jowa. O, di ba? Ang hiningi yung cellphone kasi hindi na siya natutulog. Kasi cellphone, kalalaro. Alam niyo po ba, kung meron tayo palang mas pinapahalagahang bagay ng higit sa Diyos, pwedeng hilingin niya ng Diyos na isakripisyo mo yan. Si Abraham, mayaman po ba si Abraham? Mayaman ba si Abraham? Yes. Yeah, may gift po. Pero bakit hindi yun ang hiningi ng Diyos na sakripisyo? Ano ang hiningin sakripisyo? Alam niyo po ba kung ano yung sakripisyo hiningi? Yes. Yung anak niya. Yung anak niya, pinakamamahal. Bakit? Kasi po, hindi na nagdi-devotion yata si Abraham. Hindi na nagdadasal. Lagi na lang kalong-kalong yung anak niya. Kaya, kita niyo, may laman yung may laman yung sinabi, Abraham, ialay mo nga sa akin yung iyong kaisa-isa ang pinakamamahal mong anak. Parang may tampo si Lord. Pero, testing lang pala yun. Kung kaya ni Abraham na isubo. Ay, nagawa ba ni Abraham? Yes. Hindi. Hindi o nagawa? Nagawa. Nagawa. Yan. Pagdating naman doon sa binatang mayaman, mayaman din. Yung isa, si Abraham, mayaman. Yung binata, mayaman. Kaya lang ang problema, walang anak. Hindi naman pwedeng sabihin mo, ialay mo yung anak, binata, walang anak. Okay, ano sabi ng Lord? Isang pang bagay ang kulang sa iyo. Kailangan ibenta mo lahat ng iyong kayamanan. Alam niyo po, testing din laang yun ni Lord. Tinetesting din laang kung kaya niya. Alin ba ang mahalaga sa iyo? Yung blesser o yung blessing? Hindi niya naintindihan na yung kausap niya, yun ang may bigay sa kanya ng lahat ng iyon. Tinitesting laang siya. Alin ba ang mahalaga sa iyo? Yung blesser o yung blessing? Tanungin mo nga ang iyong katabi, alin ba ang importante sa iyo? Blesser o yung blessing? Alam niyo po, yung mga material things, kahit mawalan ka niyan, pero ikaw ay nakadikit ka sa source, kayang palitan nyo ng mas madami pa kaysa doon. Naniniwala po ba kayo? Talagang kaya hindi mawawalan hindi mawawalan ka pagka ikaw ay sumunod sa Panginoon, na yung sinusunod mo, nandoon ang lahat ng kailangan mo Kaya hindi mo totoo na pagka sumunod ka sa Diyos, ikay magiging pulubi, ikaw ay maghihirap. Ano ang pinasusurrender sa iyo ng Lord? Yung mga ungodly practices, o pwedeng bisyo, o pwedeng yung mga mali mong ginagawa, o pwedeng yung pagmumura, o pwedeng yung galit. Iba't iba yung hinihingi ng Diyos na sakripisyo sa atin. At sasabihin ko po sa inyo, hindi madali ang magsakripisyo. Yung ikaw ay gumising ng maaga, na wala pa halos tulog, na galing ka sa malayo pang biyahe, tapos kaunti pa lang kasi yung tulog, pero kailangan mong gumising ng maaga, pupunta ka sa church. Anong tawag doon? Sacrifice, hindi sacrifice. Sacrifice. Ano ang isinakripisyo mo? Isinakripisyo mo, di ba, dapat tayo daw tutulog tayo ng ilang oras? 8 hours ka tayo, dapat hindi ko pa nababawi ang tulog ko. No. Pero, pumunta ka sa church. Ang tawag doon, sacrifice. Tandaan mo, lahat ng nagsasakripisyo sa Biblia, lahat ng nagsakripisyo, tumanggap ng reward. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung meron kang sakripisyong ginawa para kay Lord, tandaan mo, lahat yon nakalista sa langit, yung mga sakripisyo ng ginawa. Yung sakripisyo kasi, that is a personal, conviction at saka personal dealing ng Lord sa bawat isa. Iba-iba. Hindi ako ang magsasabi niya sa inyo kung anong isasacrifice. Yung iba dito, ang kanyang isinakripisyo kay Lord, yung kanyang baon, Lord, ito po'y baon ko. Pero bakit pong ibibigay para po sa templo, sa gawain mo, para sa gawain mo. Maaring ang Diyos ay nangusap sa kanya, yun ang hiningi sa kanya, yung baon niya for 1 week na isakripisyo. Sa iyo naman, iba. Ang sakripisyo yung huwag kang manood ng drama. Lord, hindi ko yata kayang mabuhay nang hindi makakapanood ng Batang Quiapo. Ang tanong, gusto mo ba ng anointing?
O hindi i-sacrifice. Iba-iba eh. Hindi pare-parehas. Hindi lahat pera ang pinasasakripisyo. Anong ipinapasakripisyo ng Lord? Yung mas higit na pinapahalagahan mong bagay kaysa Kanya. Kaya pag meron kang mas higit na ipinapahalagahan bagay kaysa Diyos, baka yan ang hingin sa iyo ng Lord. Na isakripisyo. O pwedeng yung iyong yung iyong oras, yung time sa ibang bagay, sa sakripisyo. So, mapapansin natin, ano po ba yung sakripisyo na makikita natin dyan sa Mark chapter 10, verse 28 hanggang 31. Una, ito, they leave everything to obey God's command. Ang sakripisyo ay may iiwanan ka. Yung siya sabi ko, Lord, tingnan ninyo po. Diba sabi, iniwanan namin ang lahat. Look at that verse. Iniwan namin ang lahat. Nagsakripisyo. Diba? Tingnan po ninyo. Sabihin mo sa iyong katabi, nakikita ni Lord, nakatingin si Lord. Doon sa iyong isinakripisyo. Isinakripisyo mo yung iyong bisyo, isinakripisyo mo yung mga bad company, isinakripisyo mo ang lahat ng mga worldly things. Iniwan po namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. So yun ang sakripisyo. Dapat ang iba ho sana sa inyo ay nandun sa beach, may reunion, manunood ng basketball, inaaya kayo, may party, pero mas pinili ninyo ang pumunta dito. Nagsakripisyo siya. May trabaho pa dapat ngayon, pero magpapalit na lang. Ang tawag doon ay sacrifice. Pangalawa po, na sakripisyo ito. They will face different trials and persecution. May mga pagsubok. Sino po sa inyo yung, nung makakilala kayo kay Lord, dati naman hindi kayo nag-church, hindi nagbabasa ng Bible. Tapos nung nagbasa kayo ng Bible, mati kayo sa church, mayroong mga sinasabi yung dati ninyong kaibigan, kung nabaliw na yata si pag-born again. Lagi na lang nasa church. Ganun, Naku, naloko na sa pagbabible. Sira na ang ulo sa kababible. Copy praise the Lord, mga ganyan. Alam niyo po ba, sabi ni Peter, doon sa 1 Peter chapter 4, verse 14 to 15, huwag daw kayo ay ma-persecute dahil magnanakaw, o kailamero, o may ginagawa kayong kalukuhan. Pero kung ikaw ay nape-persecute, nasasabihan ka ng mga negatibong bagay dahil sa iyong pagiging Kristiyano, you must be proud. Sabihin mo sa iyong katabi, you must be proud. Kung ikaw ay nape-persecute. Dahil, aside doon sa ikaw ay cute, kasama mo si Lord. Yan ang palatandaan na God is with you. Yung ikaw ay nape-persecute. Yan ang sign. Pero kung ikaw daw ay nape-persecute dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, dapat magala ka. Doon sa verse 14, matuwa ka. Pero kung ikaw ay nape-persecute o naakusahan dahil sa ikaw ay nanghimasok o ikaw ay may ginawang masama, mas nakakahiya yun. Diba? Now, mapapansin po natin dito na may reward pero meron daw po mga pagsubok. Ano po ba ang mga pagsubok ninyo? Ay iba sa inyo para itinakwil ng mga kayong kamag-anak. Madaming mga hindrances. Pero alam niyo po mga kapatid, yun pala po ay sakripisyo para kay Lord. And aside from that, ano pa yung sakripisyo? They will experience being left behind when it comes to the things of this world. Tapatan tayo, nung unbeliever kayo, ang dami niyong kilalang artista. Sinabing dandan pilapil, ay, panahon pa namin yata, panahon pa ni Sir Omi. Naalala ko nung kami mga elementary, pag padamihan kami ng mga kilalang artista, mga celebrities, pag ikaw kaunti lang ang nung kilala mong artista, parang ikaw ay left behind, hindi ka updated sa mga ganyan. Padamihan ng alam na kanta sa mundo. Yung mga kanta ni Freddy Aguilar sa ulo namin lahat yun, yung mga
mga Bon Jovi, ganyan. Pag wala kang alam sa mga gano'n, left behind ka, parang ano ka. Pero nung ikaw ay makakilala sa Panginoon, ha, parang feeling mo na iwanan ka na, ano bang latest, wala ka nang alam doon sa mga, ano, ang alam mo na lang, puro yung mga kanta na lang yata sa church, wala ka nang mga kilalang artista. Parang feeling mo na pag-iiwanan ka na, ng mundo. Wala na nga ako kilalang mga artista ngayon eh. Wala na nga akong alam na ibang mga kanta sa world. Feeling mo na pag-iwanan ka na kumbaga, left behind ka na sa mundong ito. Yun po yun, mga kapatid. Nahuhuli ka. Di ba? Sabi, ikaw ay nahuhuli. Now, pero, yung mga sakripisyo na yun, yung ikaw ay may iniwanan, may isinorender, maaaring isinorender mo yung bisyo, isinorender mo yung mga mali mo dating ginagawa, o maaaring ikaw ay may persecution ngayon, o maaaring feeling mo ikaw ay napag-iiwanan na sa mga bagay patungkol sa mundong ito, pero huwag kang mag-alala. Bakit? Dahil kung meron kang sakripisyo na ginawa para kay Lord, merong reward na inihahanda naman si Lord para sa iyo. Palapakan natin si Lord. Ano naman yung reward? Let's talk about the reward. Ready na po ba kayo? Dito lang tayo iikot doon sa verse na binasa ko po sa inyo. Nandiyan lang yun. Hukayin natin. Ano yung reward? Number 1, ito. You will receive 100-fold of everything you need in this life. Sino dito gusto yun? Amen. Saan ba manggagaling yung lahat ng kailangan mo? Naalala niyo po ba yung dun sa John chapter 6 verse 66 Ganon sabi. Nag-aalisa na yung mga tao. Tumatalikod na kay Lord. Ngayon, kinausap ni Jesus yung kanyang mga disciples. O kayo, aalis din ba kayo? Iiwan din niya ba ako? Ang sabi ni Peter, Lord, saan pa kami pupunta? Nasa sa iyo na ang pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan. Sabihin mo nga sa iyo katabi kung tatalikod ka pa, aalis ka, lalayo ka kay Lord. Saan ka pa kukuha ng lakas? Saan mo pa kukunin yung iyong mga pangangailangan sa buhay? Sino pang magse-save sa iyo? Ay si Jesus na ang Savior. Sino pang tutulong sa iyo? Ay si Jesus na ang helper. Sino pang magpo-provide ng pangangailangan mo? Ay siya ang provider kung tatalikod ka sa Kanya. Kaya isang napakalaking kabiguan sa buhay ng isang taong tumalikod sa Diyos. Akala yung iba pag maunlad. Yung iba kasi, dalawa po ang nagiging dahilan kung bakit ang tao natalikod sa Diyos. May dalawang mga kadahilanan para itong magkabaligtad. Yung iba, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pagsubok, natalikod sa Diyos. May gayon ba? Pag walang pera, pagka gipit na gipit sa buhay, natalikod sa Diyos. Umaayaw, kumakalas kay Lord. May gayon ba dito? Yung pag walang-wala, gipit na gipit, wala na. Hindi mo na makikita sa church. Yung iba naman, baligtad. Baligtad. Pagka naman, gipit, pagkahirap sa buhay, may mga nararamdaman sakit, malapit na malapit kay Lord naman. Sino naman yung gayon dito? Yung iba naman, ganito. Pag maunlad na maunlad ang buhay, masagana, blessed na materially, doon naman natalikod. Baligtad naman. Yung iba natalikod dahil gipit. Yung iba naman, baligtad, natalikod. Pag masagana, maunlad na ang buhay, dami kong kilalang ganyan. Binong siya yung katabi, hindi naman siguro ikaw yun. Diba? Pangkaraniwan ito sa buhay ng tao. Kaya sabi doon, kayo, iiwan din nyo ba ako? Sabi ni Jesus doon sa mga alagad niya. Ang sabi ni Peter, doon sa John chapter 6. Lord, saan pa kami pupunta? Simon Peter answered, Lord, who will go to? You have the words of eternal life. Kung may iba pa diyang version, saan pa kami pupunta? Nasa iyo na ang lahat. Sabihin mo sa iyong katabi na kay Lord na ang lahat. Huwag kang tatalikod sa Kanya.
kapag ka pala ikaw ay may sakripisyo na ginawa para sa Panginoon, you will receive 100-fold of everything you need in this life. Basahin niyo yung verse. Look at the verse. Ha? Tingnan nyo. Sumagot si Jesus. Ano yung sagot ni Jesus? Ito yung sagot ni Jesus doon sa tanong ni Pedro na, Lord, nagsakripisyo kami Tiniis namin na kami pinagtawanan ng kamag-anak. Ako nga, nasabihan na nasira na daw ang ulo ni Cleo sa pagbuburag sabi, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin, at sa magandang balita, tingnan ninyo, ay tatanggap. Saan? Sa buhay na ito. Tatanggap daw saan? Sa kabilang buhay? Sa kabilang buhay ba? Pastor, sa kabilang buhay na lang tayo gagandang buhay. Hindi, dahil sabi niya, tatanggap sa buhay na ito. Kasi dito gusto niyang mayroong matanggap sa buhay na ito. Pero, ang tanong, kayo mo bang magsakripisyo? Yung iba, ay pastor, di po ako makaka-attend sa church. Bakit naman? Wala pong magbabantay ng bahay namin. Sige, doon na lang natin ganapin ang service sa inyong bahay. Wala pong magpapakain ng aming pusa. Wala pong magbabantay ng manok namin. Wala pong magbabantay ng aso namin. Kaya hindi maiwanan ang aso. Naku, wala pong magbabantay sa lolo, sa lola, sa aking pamangkin, sa aking anak, or whatever. Now, tingnan po ninyo sino daw mag-iwan ng ama, anak? Do not misinterpret this. Don't take it literal, Baka naman nanay, mula ngayon, ayoko na sa inyo, iiwanan ko na kayo. Tapos hindi ka na uuwi sa bahay. Hindi ka na rin, yung mga kapatid mo, hindi mo na rin kakausapin dahil kailangan mo daw iwanan yung sambahayan. Alam niyo po mga kapatid, don't take it literal. Ang ibig sabihin ng sakripisyo, hindi abandonment. Magkaiba ho yung abandonment at saka yung sacrifice. Isakripisyo mo. Isakripisyo mo. Para saan? Sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi abandonment Kasi pag inabandon, yung iba kasi nililiteral, iniiwanan niya ang magulang nila. Kawawa naman yung magulang niyo pag iniwanan niyo, lalo na pag hindi na kayang maghanap buhay, hindi na kayang magtrabaho, iiwanan mo ba yun? Yun ba ang ibig sabihin ng Lord? Nanay, mula ngayon, lumayas ka na din sa aming bahay. O kaya, hindi na ako uwi. Hindi ka, tingnan niyo po muna 1 Timothy chapter 5 verse 8. Para hindi po patungkol sa hindi abandonment ang meaning nun. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang sino man daw mag-iwan ng kanyang mga kamag-anak, ng mga kasambahay, lalo sa magulang, ay worse than an unbeliever. Kasi nyo ba yun? So, hindi yung abandonment ang tinutukoy dyan na i-abandon mo na ang iyong magulang, yung kapatid, mahal sa buhay. Ang tinutukoy dyan, ikaw ay magsasakripisyo. Sa totoo lang mga kapatid, ang dami namin mga sacrifice. Lalo pagka sunod-sunod po yung aming pinupuntahan. Yung anak namin, minsan nandun kay Janice, nandun kay Ludi, iniiwanan namin sa bahay. Kawawa naman sila. Sacrifice yun! Pero pagbalik naman, dami namin dalang, bitbit, o pasalubong, bigay ni ganito, ito daw, para daw sa iyo. Hindi, sacrifice. Pero mayroong kapalit na reward. Nag-sacrifice kami, iniwanan namin yung pero pagkakaya namin isama, sinasama namin. Sacrifice din yung isinama. Siyempre, kung dalawa lang kayong mamamasahe, tapos sinama mo, tapos 4 kayo. Sakripisyo pa rin, ang tawag doon. Nakuha po ba ninyo? Imagine nyo, ikaw na lang ang pupunta, dapat, dyan na lang kayo sa bahay, at ako'y aadan sa church. Pero isinama mo sila lahat. 1 dosena kayo, lahat kayo namasahe, papunta sa church, ang layo pa naman ninyo, 5 sakay. Grabe, no? Ang tawag doon ay sacrifice. Pero ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, tandaan ninyo sa verse 29, walang nag-iwan ng bahay, nag-iwan ng mga ari-arian, nang hindi tatanggap. Tingnan niyo sa sa English. Pag tinignan niyo sa English yan, ang ganda. Ang ginamit po na word ay
100-fold now in this life. Ibig sabihin, buhay ka pa, you will receive a 100-fold. Sabi, who will not receive 100 times more. Sabihin natin, 100 times more. 100 times more. Alam niyo po, nothing can compare to the blessing that you will receive from God. Kumbaga, mas higit pa doon sa sakripisyo. Naniniwala kayo, sa Lord, hindi pantay eh. Lalampasan pa ni Lord yung sakripisyo na ginawa mo para sa Kanya. Amen. Naniniwala kayo, 100 times more. Now. Kailan? Now. Now, at this time. Ibig sabihin, pag nag-sacrifice ka, buhay ka pa, you will enjoy the blessing of the Lord sa iyong pamilya, sa iyong mga apo, sa iyong mga mahal sa buhay. Houses, brothers, and sisters, and mothers. Ibig sabihin pala, kaya kang bigyan ng Diyos ng iyong mga kailangan. Kaya kang bigyan ng Diyos ng lupain. Huwag mong problemahin yun. Yes. Amen. Sumunod ka lamang, gawin mo ang pinag-uutos sa iyo ng Panginoon. And the Lord will provide all your needs. Akala namin habang panahon na lang kami magre-renta eh. Ang hirap naman magrenta ngayon, pamahal pa ng pamahal. Taon-taon yata, nagtataas ang renta. Pero alam niyo po, nagsasacrifice kami. At alam niyo po, yung palang pagsasakripisyo mo para kay Lord, pinapalitan ng Diyos. Mas higit pa doon sa iyong sakripisyo. Naalala mo, kung pandemic eh. Yung pandemic, siyempre, gipit ang mga tao. Yung sa online, online mong tawag ni Pastora Robin. Ang ginawa niya, nakatanggap siya ng sahod sa sa halip na ibili ng pangangailangan, ibinigay doon sa lupa. Ang tawag doon, sacrifice. Sacrifice ho yun. Ngayon, ganito ho yan. Hindi mo kayo nire-required lahat na ganyan ang gawin ninyo. Depende yan sa conviction at kung ano yung pangungusap ng Lord. Baka sabihin nyo naman, kayo yung pinipilit ni Pastor. Hindi. Tinitipastipay na balik. Yun kasi yung leading sa amin na ipinapagawa ng Lord. Pag sinabi ng Lord na sa amin, empty your pocket, ginagawa talaga namin yun. Bless that pastor, sacrifice. Panginoon, ito yung para sa... Pag sabi Lord, ginagawa namin. Pero alam niyo po, mga kapatid, subok na namin ng Lord. Pag nag-sacrifice ka, tinutunggosan, hinihigitan pa ng Lord. Amen. Ang balik. Ngayon, may bahay kami, hindi kami nag-uupa. So, masasabi ko po mga kapatid na kung ikaw man nagsakripisyo, ang reward ng Lord ay higit na mas mataas sa sakripisyo na ginawa mo para sa Kanya. Nothing can compare to the reward that you will receive coming from God. Yung sinacrifice mo, pag tinumbas mo dun sa blessing na darating sa iyo, masasabi mong nakukurot lang pala yung sakripisyo. Dun sa kagalingan, dun sa protection, dun sa lahat ng pangailangan na isinupply ng Lord sa atin na nabubuhay ka ngayon. Di ba? Pangalawa. Ano yung pangalawa? You will receive eternal life in heaven. Kita ninyo? Iba yung dito sa lupa. Akala nung iba, hindi. Sa langit na lang kami puunlad. Basta, pastor, kahit magdildil kami ng asin at maghirap sa buhay, kahit wala kaming makain, basta ang mahalaga, na kay Christ kami. parang napakabanal mo sa ganung salita mo, pero I am telling you, hindi maniniwala ang mga tao na si Kristo ay sumasa iyo. Pati ka mag-anak mo na hindi maniniwala na sa iyo si Christ. Kung wala kang makain. Diba? Tapos mamamalimos ka. Paano mo po kami pwede ninyong pauntamin ang isang kilang bigas? Alam niyo po, mahal kayo ni Lord. Ang Diyos po ay nagpapala. Parang hindi siya, parang contradict siya doon sa isineshare mong gospel.
Kasi dapat maranasan mo sa buhay mo. Di ba? Sabi ng Panginoon, okay, tingnan ninyo nga yung mga ibon. Hindi nagtatanim yan, hindi nag-aan yan, pero provided ang kanilang kailangan. So, kaya pagka ikaw ay nasa Panginoon, hindi papayag si Lord na gugutomin niya yung mga sumusunod sa kanya. Oh, sinabi ng Bible. Psalms 34, verse 10. Ang mga leon, nagugutom. Kinukulang, kinakapos ang mga leon. Pero, ang mga anak ng Diyos na sumusunod sa Panginoon, sa anumang bagay ay hindi kukulangin. The Lord, you will not lack any good things. You will lack nothing. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi ka magkukulang sa lahat ng iyong pangangailangan. Basta sumunod ka lang kay Lord. Oh, tatanungin ko kayo, naghihirap ba ang sumusunod kay Lord? Naghihirap ba ang nagseserve kay Lord? Maaaring merong kagipitan, pero hindi naghihirap. Kasi may kagipitan, tinuturuan ka lang ng Lord. Di ba? Para mag-humble ka, hindi ka magyayabang. Magdidepende ka sa Kanya, tatawag ka sa Kanya. Pero it does not mean na sumunod ka kay Lord, ikaw ay maghihirap. Alam nyo mga kapatid, dami ho dito, lahat dito, walang mayaman, sa totoo lang, walang mga may sasakyan ditong sarili, lahat, pamamasahihan mo pa nga eh, pag ihahatid, susunduin, papakainin mo pa bago pa pauwiin. Yan ho. Pero ngayon, ang problema natin, wala tayong parking. Ngayon, puro may mga sasakyan. Isang pamilya, tinggisan ng sasakyan. Kaya yung lupa natin doon, malawak ang parking. Marami kayo. Kahit lahat kayo, bigyan kayo ni Lord ng sasakyan, makakapag-park kayo doon. Wala pa na ito si Lord. Ano ko sabihin? Aangat po talaga ang buhay ng isang tao pag sumunod kay Lord. Hindi lang sa langit. Hindi, sa langit na tayo uunlad. Iba yung buhay sa langit. Iba yung dito sa lupa. Oh, sabi ng Bible. Ano sabi ni Jesus? Let your will be done on earth as it is in. Naniniwala kayo masagana sa langit? Let your will be done on earth as it is in heaven. Oh, kaya sabihin mo sa iyong katabi, you will receive 100-fold now in this time. Oh, ano pa? Ha? You will receive eternal life in heaven. May blessing ka na dito, buhay ka pa, may blessing ka na, pagdating mo sa langit, bless ka pa din. Palakpakan natin si Lord. Basahin niyo yung verse na yun. Ha? And eternal life. At sa panahong darating, iba pa yung darating, iba yung ngayon. Nakukuha po nyo, gets nyo po? Kaya huwag kayong maniwala doon sa nagsasabing, ay naku, pag sumunod ka kay Crow, ikay maghihirap, ikay maghihikaos. Hindi ho yun ang gospel. Ang gospel na ipinapangaral ni Jesus ay sa lupa, sa mundong ito, you will receive 100-fold now. May sakripisyo, may pagtitiis, may persecution, pero may reward din naman. Hindi puro pagtitiis. Amen? Sabihin mo sa iyo yung katabi, kay Lord, hindi na habang panahon nagtitiis ka. Ha? May panahon na iaangat at pauunlad din ng Diyos ang iyong buhay. Amen. Pangalawa, you will receive eternal life. Yan. At ang pangatlo, ito. Ang pangatlo, you will receive promotion from the Lord. Maaaring ikaw tingin mo parang nahuhuli ka na, napag-iiwanan ka na, pero naniniwala kayo, yung mga nauuna, mahuhuli yun. At yung mga nahuhuli, ma-overtaken mo yung mga nasa una. Naniniwala po ba kayo pag kay Lord ka? Ha? Ma-overtaken mo. Dati ikaw noon, kulelat sa school, ikaw magiging honor sa school. Dati ikaw ay third honor, ngayon magiging first honor ka. Dati ikaw ay nahuhuli, ngayon mauuna. Ngayon, iba na yata sa school, lahat na yata ng estudyante, honor. Pero sabihin mo sa iyo katabi, you will become at the top and not at the bottom. You will become a head and not a tail. You will become a blesser and not a borrower. Yan, sabi, ngunit maraming nauna na mahuli. Yung mga nasa world, nauuna sila dati,
Pero dahil ikaw ay may Jesus, you will overtake them. Amen. Malalampasan mo sila. So, at marami daw nahuhuli ang yes. Dati noong hindi ka pa nakakakilala kay Lord, ikaw ang pinakamahirap sa inyong magkakapatid. Ikaw ang pinakamahirap sa inyong angkan. Ikaw ang nahuhuli. Nangihirap ka pa nga ng sasakyan. Nangungutang ka pa sa iyong mga kapatid. Babalik na rin ng Diyos ang sitwasyon. Ikaw ang magbe-bless ngayon sa kanila. Ikaw ang magbibigay ngayon sa kanila. Sino kung naniniwala maniniwala sa kanila? Dati nun, hindi ka masyadong kinikilala. Pero ngayon, sasaludo sila sa iyo yan. Pamula ng ma-born again yan, na iba na takbo ng buhay mo. Pagka laging mayroong kailangang mag-pray, ikaw ang tatawagin. Pagka laging may problema sa pamilya, laging ikaw na ngayon ang tatanungin. At ikaw ang hihingan lagi ng mga advices. Ibig sabihin niyan, inilalagay ka na ng Lord sa unahan. Yes, amen. Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka sa mga reward na tatanggapin ng Diyos. Humanda ka sa promotion Hallelujah. na ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Hintay ka ng hintay ng promotion, pero ikaw ba'y nagsakripisyo na para kay Lord? Alam niyo po mga kapatid, mag-sacrifice lang kayo ng 10% ng inyong oras kada isang linggo. At ilang bang oras ang isang araw ay 24 hours. Ang 10% ng 24 hours, ilang oras yun? 2 hours and 40 minutes. Alam niyo, magbigay lang po kayo ng 2 hours na mag-share ng Word of God o magtawag ng bata at sabihin ninyo ang pag-ibig ni Jesus. Sacrifice yun. Yung 10% ng oras mo, sinakripisyo mo. At humanda ka. Bawat sakripisyo na gagawin mo kay Lord, may katumbas siyang gantimpala para sa iyo. Ngayon lahat ay tumindig. Father, thank you so much. I believe, Lord, yung sila'y pumunta dito, bumangon ng maaga, Lord, nagbigay ng mga offering. Lord, iniwanan nila yung magulong buhay, yung mga worldly things, sinurrender po nila yung mga nightlife para lamang po sa inyo, para sa ikakalulhati yung pangalan. Lord, nakikita mo po ang sakripisyo ng inyong mga anak at hindi ka po papayag na ang mga nagsakripisyo ay habang panahong magiging kawawa. Lord, merong in due time, they will reap a reward if we do not give up. Panginoon, nakikita mo po, yes, iniipon ng Lord ang iyong mga sakripisyo. Sakripisyo sa iyong pag-aaral, sakripisyo sa iyong pagsiserve, sakripisyo sa iyong pamilya. Maaaring ikaw ay nagtitipid ngayon para sa iyong family, hindi ka gumagastos para sa iyong mga anak. Nakikita ng Diyos ang iyong sakripisyo in due time, you will receive a reward from the Lord. Nakatingin ang Lord sa iyong mga sakripisyo at ino-honor ng Lord ang mga sakripisyo na ginagawa mo para sa Kanya. Father God, thank you so much. Ikaw ay nagsakripisyo para sa amin. Bumaba ka mula sa iyong trono para abutin kami. Binuhat mo ang krus, nagsakripisyo ka para sa amin. Ikaw ay pinagtawanan, at ikaw, Lord, ay dinuraan at pinalo. Nagsakripisyo ka para sa amin. At dahil sa iyong sakripisyo, ikaw, Panginoon, ay kinilala ng Ama na hari ng mga hari. At dahil sa iyong sakripisyo, kami ay naligtas at napatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong sakripisyo. At Panginoon, hayaan mo din naman na sa aming pagsasakripisyo sa pagsunod namin sa inyo, hindi mo po pababayaan na kami ay magkulang. Ipo-provide mo ang lahat ng mga pangailangan. Lord, walang sumusunod sa inyo, Panginoon, na hindi dadapo ang sakit sa amin. Hindi dadapo ang kamalasan. Hindi dadapo ang sakit. Hindi dadapo ang anumang sumpa. We are protected by the power of the living God through the blood of Jesus. Pwede tayo manalangin. Ilagay natin sa ating puso ang ating mga kamay. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil sa iyong sakripisyo sa krus ng
Panginoon, patawarin niyo po ako sa iyong kasalanan. Linisin mo po ako sa aking karumihan. Mula sa oras na ito, inaanyayaan kita sa puso ko bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Gamitin mo po ako na pagpapala sa ibang tao. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Ako na lang magpe-pray. God, bless niyo po ang iyong mga anak na dumalo, yung first service. Continue to provide all their needs and let them experience and enjoy the reward. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. So, makaupo muna po.